So, my name is Mommy Trina. I'm a head of product development for a US-based company, and at the same time, I'm also a content creator. I specifically advocate motherhood and postpartum. So, I'm a first-time mom, so that's really the topic that I really want to push. And I'm a mom of a 1-year-old, very cute baby boy. And yeah, practically my world revolves around my work, my family, doing contents. Doon ako umiikot yung life ko these days. Before ako magkaroon ng anak, before I started a family, there was a doubt in me before kung talaga bang meant akong maging nanay. And it's simply because workaholic talaga ako. I'm a career person. Sobrang driven ko pagdating sa career. To the point na I really don't know if meant ako for that. Because kapag focus na ako sa isang bagay, I do everything. As in, lahat ng pwede kong gawin para lang ma-achieve yun, gagawin ko yun. And it doesn't matter if I have to stay up ng madaling araw, if I only have 2-3 hours of rest. It doesn't matter. Ang importante sa akin is my career. So, actually, even love life before, I don't mind. I had my first boyfriend, 27 na ako. And yun na yung napangastawa ko eventually. So, I am really a career person and I value my future so much kasi I came from a very hard family. Like, we were dirt poor. I had to go through different scholarships para makatapos. So, yun yung drive ko to lift myself from that position. So, sabi ko na before, baka hindi ako cut out to become a mom. Kasi nga, kung focus ako sa career, that's it. Baka mahirap for me na mag-alaga ng bata, ganun. Kasi I know that it's a responsibility. So, yun yung life ko before. And even though nagkaroon ako before ng boyfriend, it was very clear sa akin na kinakailangan yung magiging partner ko in life. He understands that my career is really important to me. So, nakahanap naman ako, mabait naman, supportive. So, yun yung life ko technically before. Like, more on work lang din. With my baby, actually, what I can still remember from the time that after I gave birth, you know what, you'll be surprised, but as soon as we went home, I felt the sadness. When I saw my baby sa ospital, hindi pa sa akin nagsisink in at that time that I'm already a mom. Siguro dahil pagod ako kasi ang tagal ko nag-labor, tsaka yung effects pa siguro na anesthesia at sa sakit ng hiwa ko kasi na-CS ako. So, hindi ko siya pa nararamdaman, hindi pa nagsisink in sa akin before na nanay na ako. And when we went back home, I was so surprised na what used to be my comfort place, the place where I used to do everything that I want, it felt different. It smelled different. Amoy disinfectant. Kahit nasa sarili akong kama na sobrang comfortable akong higaan before, it felt weird. I couldn't sleep. Parang may kakaiba, pero hindi ko ma-point out. Is it the smell? Is it the vibes? Tapos, it wasn't good talaga as soon as we went home because hindi pa ako nakaka-recover sa sakit ng panganganak. And yet, I was forced to stay up all night because of the baby. So, newborn kasi they require na talagang kailangan mo silang alagaan 24/7. Every 2 hours, you have to feed the baby. You have to feed the baby every 2 hours. You have to change diaper every 2 hours. And kung ikaw, galing ka sa panganganak, masakit pa yung hiwa mo, I couldn't carry the baby, but I have to take care of him. And first night, I already know that it was difficult. But I didn't expect that the following nights, nag-ipon na yung antok, naipon na yung pagod, naipon yung sakit. I couldn't sit up ng maayos without holding my tummy. Kasi parang feeling ko gumagalaw lahat sa loob. Hindi pa ako nakaka-recover sa sakit and yet I have to stand up para ihele, para padedein. And hindi natatapos nun kasi pagka nag-feed yung baby, ibaburp ko pa.
Hindi naman nagbo-burp agad yung bata. Minsan 30 minutes na nakatayo ako, nakaganon ako, pagod pa ako, antok ako. Hindi pa siya nagbo-burp. And once na nag-burp na, ihele ko pa lang. Eh, di ba 2 hours nga yung schedule ng feed? Tapos na yung isang oras, dun ko pa lang siya napatulog. Meron na lang ako another 1 hour to change the diaper again and to feed the baby again. So parang hindi pa ako nakaka-recover. Ando din na naman yung responsibility. So it was very difficult. And another thing that made me so frustrated, wala ka agad na milk na lumabas sa akin. I thought once you give birth, malakas agad yung breast milk mo. But wala. So na-upset ako before because gutom na yung bata. And dahil walang breast milk, I had to ask my friends for donations ng breast milk. We even bought breast milk. Talagang naghahanap kami ng pwedeng mabilhan kasi ayoko sanang i-formula talaga yung bata. So that was another frustration for me. And the thing is, yung parents namin, nakakadagdag sila sa pressure ko at that time. Because sila kasi siguro it was easy for them to breastfeed. Lalo na yung mom ng partner ko. So, I was really pressured. I was being questioned. Bakit walang lumalabas na milk? Magagawa ko. Third day na, nakauwi na kami sa bahay. Wala pa ding milk na lumalabas. We were relying on donations ng breast milk. And we secretly bought sa ibang tao. Kasi yung mga friends ko at some point, we exhausted the milks that they have. So, nung nalaman nila na bumibili kami ng breast milk sa iba, I heard a lot of things na masakit for me. Like parang, bakit walang lumalabas sa kanyang gatas? Anong problema? Anong mali? So parang I felt being blamed. Na hindi ko rin naman alam, hindi ko kasi ginusto yun. So, ayun. To be honest, first few days kaagad, after kong manganak, it wasn't good. It wasn't good kaagad. Hindi ko rin naramdaman yung sinasabi nila na, pag nakita mo yung baby mo, parang in love ka at first sight. No, I didn't experience that. And actually, I didn't feel anything for my kid. Not until mag 4th month. So that was very, very torturing. Na parang nabigyan ako ng responsibility na hindi ko ine-expect. By the way, just a little bit of a background. Hindi kasi planned yung pregnancy ko. Hindi siya planned. So, nung nalaman namin na buntis ako, I was being hired for a good position sa isang ospital as a manager. And then, tinuloy pa rin naman yung employment ko. But, dahil dinudugo ako, pangatlong araw ko pa lang ng pag-start ng work sa kanila, I had to resign din kasi hindi kaya yung biyahe. So, yun. But in a way, parang it hurt me na from the start pa lang ng pregnancy, I had to let go of my career. So parang in a way nakadagdag siya sa frustration kasi I used to be on top of everything, ganon. Pero nawala sa akin yung career ko. Tapos nung nanganak na ako, it made me feel na parang hindi ko gamay yung pagiging nanay. Ang dami kong pagkukulang. Sa breast milk pa lang sobrang upset na ako. And it made me think na parang dito na ba ikot yung buhay ko? 24 hours, wala akong tulog. Nagbabantay ako ng bata. Doon na ba ikot yung buhay ko? Parang, hindi ito yung ina-ask ko for myself. Hindi ko ito yung na-envision ko. So, in a way, from the start, I was bitter na about it. Yung mga common na pamahiin na, well, inimpose sa akin before is, una, meron silang belief sa breast milk na kung sino yung pinanggalingan ng breast milk, kung ano man yung ugali nun, mapapasa sa bata. That's why they were so upset when they found out that we were taking donations ng breast milk sa mga friends. And lalo na nung nag-purchase kami. So that's one. Parang maiiba daw yung ugali ng bata kasi gatas ng iba yung iniinom niya. So pag pasama daw yung ugali ng tao, sasama yung ugali ng bata. Tapos, after din mga anak, this also frustrated me for so many times. Hindi ako pwedeng maligo after mga anak. Dahil daw ako ay lalamigin or papasukin ng lamig. Parang ganon. Tsaka meron silang term doon parang, I just forgot the specific term, pero parang
something about lamig din siya. Mabibinat. Sabi nila kapag ka bagong panganak ka, tapos naligo ka, mabibinat ka. But goodness gracious, they are asking me not to take a bath for 30 days. And there's this thing called postpartum odor. Dahil sa hormones, bumabaho ka talaga. I didn't smell like that before. First time ko naamoy yung sarili ko ng ganun kabaho. And yet wala akong magawa kasi papasukin ako ng lamig. And the thing is, bawal kang maligo. Tapos babalutin ka pa sa pajama set. May jacket ka pa. May bonnet ka pa. May medyas ka pa. So pawis na pawis ka. So sobrang nakaka-upset. And truth be told, nakaka-degrade yun. Kasi parang as simple as pagligo, hindi mo magawa. Nagmamantika yung ulo ko, second day pa lang na hindi ako nakaligo. Kasi ayaw nila eh. Even when the doctor said na it's okay, kahit sa ospital pa lang bago ako ma-discharge, I got a go signal from the doctor sa I can take a bath. Pero dahil very traditional, both yung mom ko tsaka yung mom ng partner ko, hindi talaga nila ako pinapayagan before na maligo. Tsaka yung parang exposed sa lamig. Tapos even the aircon, hindi namin pwedeng lakasan kasi yung bata giginawin. So may ganun kaming struggle before. And apart from that, the reason din kung bakit ako napuyat ng husto, bawal daw tulugan yung bata. Kasi kapag nakatulog ka at wala nagbabantay din sa bata, merong dadating na entity na baka may entity na parang magbabantay sa bata. Parang ganun yung dating. Kaya I had to stay awake ng madaling araw. Someone has to be awake. Bawal din iwanan yung bata. Kaya noon, ihing-ihina ako. Naka-diaper ako. Naka-adult diaper ako. Para hindi maiwan yung bata. And dumating sa point na syempre, nakakadiri na diaper ka lang. So at some point, nagkaroon kami ng arenola. Pero but still, it's not the life that I used to live. No, so it was very difficult. Yun yung common. Pero alam ko marami pa nun, lalo na kapag ka nandudun ka sa moment yan, meron pa yun yung magsusuot ka ng pula para kahit na nanganak ka na, hindi kayo lalapitan ng kung ano mang lumilipad dyan sa labas paggabi. May mga ganon. So may mga tinatago pa sa ilalim ng unan namin ng mga bawang, luya, asin, ewan ko, yung adobo ata ako before eh. Pero, ganun, ang dami nun. Most especially if your parents are very traditional, yon. So, kahit i-educate nyo sila, kahit bigyan mo sila na pakausap mo sa doktor, they won't believe you because yun yung nakasanayan nila. And mahirap doon, i-impose nila sa'yo. And hindi ka sanay. And you believe that the professionals, but you can't do anything kasi, you're not good. You're not in the mental state to argue. No? So, yun. Actually, yung feeling that you have to be a good and ideal mom, ando dun yung pressure the moment na mga anak ka na eh. You get the pressure from the people around you. That's the truth. Sa parents mo, sa parents ng partner mo, even sa friends mo, I couldn't tell them na hindi ko ma-feel yung connection sa anak ko. I couldn't tell them na wala, parang okay nga lang sa akin na parang gusto kong mawala eh. Kasi hindi pa sa akin before nagsisink in talaga na I love the kid. Hindi siya sa akin clear before. It felt more of like a responsibility than actually treating the kid as my kid. So, pero I have to put up this face na parang I care about the child, like I really love the child. Para lang siya pag-aalaga ng aso actually before. Sa first, okay, cute, pero later on parang hindi ka pa connected sa kanya, pero later on dun mo ma-realize na may bonding kayo. So, pero for those times bago ko maka-feel ng connection sa anak ko, I had to put up this face na parang okay, I have to take care of my child. Pero more on put up lang, alam mo yon, front lang yon. Kasi kapag ka naramdaman nila na I don't care that much sa anak ko, I know that I will hear things. And hindi na nga in the first place maganda yung dating ng iba kong mga practices like yung pagbili ng breast milk. Hindi na nga sila good sa ganun eh. Kaya parang the more na mas nape-pressure ako na kinakailangan kong as in talagang kailangan kong mag-stay up ng madaling araw. Pero later on, I was doing like miidlip, sumisingit ng idlip para lang I can also catch up. Pero,
in front of other people, most especially dun sa mga alam mong very critical sa'yo, you have to put up this face na parang you're doing your best to be a mom. And actually, at in those times, grabe yung pressure. Kasi, to be honest, ang tagal kasi ng recovery sa panganganak. Masakit pa yung sarili, nakakaramdam ka pa ng pain physically, and you're not okay emotionally. And at the same time, pressured ka to always put up this good face, good front na kaya mo lahat. Pero deep down, you have a lot of regrets, you have a lot of doubts. Napapaisip ka na parang, ito na ba talaga yon? Ito na lang yung buhay ko, dito na lang maiikot. That really bothered me so much. Kasi, alam ko sa sarili ko before na, bago naman ako maging nanay, I am someone. I also have dreams. And, parang, bakit mula nung naging nanay ako, parang hindi na achievable yung dreams na yun. Parang kasalanan pa ngayon kapag nagsastrive ako na gusto kong bumalik sa work. Bakit parang sin na gusto kong mag-focus sa business because we also have a side business eh. So parang ganun yung feeling before. It's very stressful. Grabe yung pressure, and at the same time you have to keep up a lot. You have to put in a good face para lang makapag-catch up sa pressure. Para hindi nila makita na parang you're not coping well. Actually, na-feel ko na merong mali. Siguro third day after kong manganak, yun yung na-discharge kami sa ospital. Tapos the moment I went home, dun pagpasok namin sa kwarto, it all felt different. I see the same bed, I see the same light, I see the same things, pero it felt different. And it smelled different. Sobrang linis na. Hindi na siya yung dating amoy kulob na nakasanayan ko. Doon ko na feel na merong problem. Pero naiisip ko noon na, ay hindi, makakasanayan ko naman to. Pero days after, not even a week, kinabukasan, nung hindi na ako makapag-catch up dun sa pagod, kasi nga, technically, kakapanganak ko pa lang, naramdaman ko na kulang ako sa tulog. Kahit parang idlip lang yung allowed sa akin. Parang wala pang 2 hours. Ginigising na naman nila ako kasi kailangan ko mag-pump ng milk kasi nga I was trying to boost my milk supply. Doon ko na-realize na may mali kasi hindi ako makapag-catch up physically. And sa totoo lang, yung mga sumunod na araw, doon ko na na-feel yung resentment, yung sadness, doon ko na rin na-feel yung sinasabi ko na parang, ito na lang ba yung life ko? Dito na ba iikot yon? Naramdaman ko kagad, not even a week after ko manganak, ganun kabilis. Talagang snap siya. Mararamdaman mo, nagsisink in na sa'yo yung doubts, magsisink in na sa'yo yung sadness. And usually, it happens kapag ako na lang yung gising. Wala akong makausap, madilim yung paligid. Kahit manood ako ng mga shows that used to be my comfort shows, hindi nagsisink in sa akin yung palabas. Kahit nabagbigyan ako before na matulog ako ng mas mahaba than usual, nagawa nila ng paraan, nakatulog ako ng 6 hours, hindi pa rin okay. It was very different. Sobrang lungkot. Doon pala ako honestly naka-experience ng sobrang lungkot. Hindi ko ma-explain kung bakit. Pero, in a way, ina-associate ko siya dun sa sadness kasi nagbago na yung life ko. Second, in a way, naiinggit ako sa partner ko kasi after a week, nakabalik siya sa work and practically, he's living a more normal life. Pero ako hindi. I haven't seen the sun for 30 days. Actually, more than 30 days. Kasi umiikot lang yung buhay ko dun sa bata. And kapag umaga na dapat papaarawan yung bata, dun pala ako magsistart matulog. So, hindi ko nakikita yung araw before. And in a way, nalulungkot din ako kasi parang ako yung pagod na pagod. Bakit sabi ng partner ko, tulungan kami. Pero bakit siya nakaka 6 hours ng tulog,
nakakapasok sa work. Ako, technically, round the clock. So, I felt alone. I felt na parang sinasabi lang nila na sinusuportahan nila ako, pero I didn't feel na talagang supported ako. Ganun yung feeling ko before. I have to be honest, yung way ko ng pag-cope up, it wasn't fast, okay? It took me a lot of parang trial and errors kung ano yung mag-work for me. And to be fair naman, the people around me, most especially my partner, he was also trying. He was also adjusting. Siguro, dun masasabi na nagulat siya na bakit, di ba sabi nung iba, magugulat ka, makikilala mo lang daw yung tao kapag kasama na siya sa bahay. Dahil yung setup ka namin, unprepared kami, hindi namin planned yung kid. Nagsama kami nung nabuntis na ako. Siguro nung nanganak ako, dun sa kanya nag-sink in o dun niya na-realize na parang hindi ito yung babae na nagustuhan ko. Kasi nga may different 'di ba? Lagi kami before nag-aaway. But the good thing about him, he showed support in a way na after namin mag-away, he tries to understand. He talks to me. Tinatanong niya ako kung ano ba yung kinasasama ng loob ko, bakit hindi ako nagsasalita. Yun kasi yung isa sa mga ginagawa ko before. Makikita na lang niya ako, umiyak na lang ako, gano'n. Tapos pag tinanong ako, hindi pa rin ako sasagot kasi hindi pa ako ready magsalita. So, technically it was trial and error. Nahirapan pa kami before kasi kapag pinipilit niya ako magsalita na hindi pa ako ready, lalong sumasama yung loob ko. Kasi parang, bakit mo ako pinipilit hindi pa nga ako ready magsalita. So, it took us a lot of trial and errors na dumating din kami sa point na naggumawa siya ng schedule ng pag-aalaga ng bata from yaya, siya, tapos ako para meron akong pahinga. Pero hindi pa rin nag-change. Meron pa din akong down ng mood. For a moment, kinot niya rin muna yung contact niya with his mom. Kasi yung mom kasi niya yung sobra nakakapag-cause sa akin ng pressure. So, in a way, yung partner ko, he did everything that he can. He sacrificed everything that he can para makatulong sa akin. So, technically, what we did was, kung kanino ako pinaka nape-pressure, nagstay away muna ako doon for months. Wala kaming contact for months. Para hindi ako mag-overthink, para wala akong marinig na madali kong ikasasama ng loob. So that's one. Another thing na nakatulong sa akin is lumalabas-labas na ako. Siguro mga after a month, ganon, or 2 months, nag-start na akong lumabas-labas. So, nakikita ko na ulit yung araw, nakakarinig na ako ulit ng mga sasakyan, ng mga jeep, tapos nakakarinig na ako ng mga aso na tumatahol, which I didn't appreciate before. Not until nung nalaging ako sa sitwasyon na kailangan ko magkulong sa bahay para mag-alaga ng bata. So, nakatulong sa akin. The first time that I saw the sunset again, I was really amazed kasi sabi ko, grabe, 1 week akong ilaw lang na fluorescent light yung nakikita ko. Ang ganda pala talaga sa labas, ganon, kahit amoy usok. Doon ko mas na-appreciate yung labas. So, yun, lumalabas-labas na ako, not all the time, pero kahit paano, paunti-unti muna. And another thing that helped me was writing about my feelings. So, mahilig talaga ako before mag-write. So, I had a journal na notebook technically na sinusulatan ko about my feelings. So, honest feelings. Kunwari, naiinis ako sa asawa ko, susulat ko doon. Parang, bakit walang tumutulong sa akin dito? Susulat ko din doon. Yung doubts ko about being a mom, sinusulat ko din doon na parang, bakit hindi ko ma-feed yung anak ko? Ano bang problema sa akin? Everything na nasa isip ko, I started writing about it. So, nakatulong din yun sa akin in a way kasi kahit nahiya akong sabihin sa partner ko, nahiya akong sabihin sa mom ko, meron pa rin ako naging outlet. So that also helped me a lot. And eventually, habang tumatanda na yung bata, mga 3 months, nakakatulog na ako ng maayos. Kumahaba na kasi yung tulog ng bata. And nalilesen na din yung pagre-require sa akin na kinakailangan i-feed yung bata. So, naliles na yung pagod, nakakapagpahinga na din. And I guess, habang tumatanda kasi yung bata, matutuwa ka na rin sa kanya kasi meron ka nang makukuhang reaction.
tatawa na siya, gano'n. So, hindi na kagaya ng newborn na tulog lang siya ng tulog, na ano bang gagawin ko sa'yo? Ngayon, mas ano na kami, mas nakakapag-bond na. So, yun. Kaya I think nagkaroon kami ng connection talaga ng anak ko. Na-realize ko na talagang connected kami, mga 4 months na siya. Kasi parang I remember that time, nakapatong lang siya sa unan. Tapos kunwari kinakausap ko siya, tapos nag-smile siya. So feeling ko, dahil naintindihan niya ako. Pero hindi ko talaga sure. Pero feeling ko lang. Kaya yun, nag-start na parang, gusto ko na siya laging kasama. Ganon. Ayun, yun yung nangyari. Um, the thing is, hindi kasi sa akin kaagad nag-sink in na postpartum yung nararamdaman ko. And hindi ko rin siya kaagad naisip. Yung partner ko, yung nag-bring up ng possibility na yung pinagdadaanan ko is common sa bagong panganak. Good thing about my partner, nagtatanong siya sa mga kaibigan. And nakachamba siya na yung napagtanungan niyang kaibigan ko is nanay na. Kasi yung mga una niyang napagtanungan, nung early days din ng ano namin, mga friends namin na hindi pa nanganganak. So sa kanila, nagkaroon ng gatong na parang, ay bakit nagganyan yung ugali niya? Parang ang sama niya. So ganun yung nangyari. Oo. So nakachamba siya na nakapagtanong siya sa kaibigan ko na nanay na dumaan din sa postpartum. And doon na-explain sa kanya na kung ano yung mga na-experience ko, na-experience niya. So siya yung nag-bring up sa akin na yung nararamdaman ko is na-experience din nung kaibigan ko. Which is hindi ko alam na na-experience niya kasi she never talked about it. Hindi niya sa akin na-share yun. Siguro dahil nga at that time wala pa akong anak. So maybe she thought na hindi ko siya maintindihan. Or maybe she's just like most of the moms na nahihiyang sabihin na they don't feel connected with their kid. They feel sad about being a mom. Nakakahiya kasi yun sabihin mo na parang nakakapagod maging nanay, na parang ayoko pala maging nanay. Nakakaya kaya yun sabihin, judge ka nila. Sabihin nila, bakit mo pinasok yan? Ba't ka nagpabuntis? Gagananin ka nila. Kaya parang mahihiya kang magsabi. But, nung inopen nga ng partner ko dun sa friend ko na yan na, ito yung mga na-experience ko, umiyak nga ako. Sinabi niya na, maybe I'm going through postpartum blues, postpartum depression, di kasi properly diagnosed eh. So dun siya dun siya mas naging understanding actually. Dati ang dali-dali niya akong patulan kapag hindi ko masabi kung ano yung kiniiyak ko. Pero nung naintindihan niya yun through my friend, mas humaba yung pasensya niya. Kasi na-realize niya na kahit anong piga niya sa akin, hindi ko masasabi ko ng problema. Kasi hindi ko din maintindihan minsan kung ano yung problem. Nalulungkot lang ako, pero hindi ko talaga ma-point out minsan. Pero minsan napo-point out ko, pero minsan hindi. So magulo siya actually, magulo siya. So, buti po na intindihan ng husband na. So, that means na may intindihan din yun ng ibang tao. If ipaintindi natin. Using this Yes. documentary. Yes, hopefully. Pero I think na yung proper talaga is for the partner and the people around the mom. Sila yung pinakauna dapat na makaintindi. Kasi kahit maintindihan siya ng iba, not until you are with the person who suffers through that, dun mo kasi mafe-feel yung kung paano siya nakaka-apekto sa inyo. 'Di ba? Alam mo, looking back, siguro kung mas naiintindihan ng mom-in-law ko kung ano yung pinagdadaanan ko, kung naniniwala lang sana siya na postpartum blues, postpartum depression exists, siguro she wouldn't say all those things about me. Kasi I really heard a lot of hurtful things like nag-iinarte lang yan. Hindi naman ako ganyan na nagbuntis ako bakit ganyan ang arte naman yan? Mga ganon, oo. Pero I hope, siguro, kung aware lang siya doon sa ganung case, kung aware siya na nag-exist yun, maybe, she was more sensitive and she was more understanding. Ayun. So, maybe it would have been easier for me. Ayun. Actually, iba-iba. Yung response na na-receive ko sa mga taong nakapaligid sa akin before, it varied. So, nung bringing up ko yung case ko sa nanay ko, nung sinabi ko na I might be going through postpartum blues or postpartum depression, I wasn't sure that time kung alin. But I know that there was something wrong with me.
yung naramdaman ko sa mama ko is understanding. And buti na lang we had that conversation kasi dun ko nalaman na she experienced something similar. Pero in a way may difference din kami. Sabi ng mom ko, nung nanganak siya sa akin, pinanganak niya ako, ang naramdaman niya before is lagi siyang madaling magalit. Konti pa lang nakibot ng tatay ko before, nagagalit siya. At yung galit niya, supposedly, kunwari, example lang naman, kunwari, hindi siya nabigyan ng glass ng water na naghanap siya. Grabe yung galit niya para sa glass of water. So, grabe yung rage niya. Yun naman doon yun na-experience niya before. So, in-acknowledge ng mom ko na nung nanganak siya, nakaramdam din siya ng may difference sa kanya. Yun nga lang, ang pinagkaiba namin is yung emotion. Kung ako, more on sadness, siya is more on rage. Now, nung in-explain naman ng partner ko sa mom niya, so sa mom-in-law ko, siya naman yung hindi maka-accept nun. Kasi wala naman daw siyang na-experience na ganon. So, parang sa kanya, ang term nga niya na sinabi niya is, nag-iinarte lang daw ako. Kasi, I still remember that time, sinabi yun ng partner ko through phone, magkausap sila sa phone. And akala ng partner ko, tulog na ako. So, kausap niya, sinabi nga niya na magdahan-dahan sa mga sinasabi kasi nga sensitive na ako, I'm going through something after mga anak. Tapos sabi talaga nung mom-in-law ko before, sabi niya, anong postpartum? Hindi naman yan totoo. Nung nanganak naman ako, wala namang ganyan. Nag-iinarte lang yan. Ang arte-arte niya. Well, to be fair naman kasi yung personality kasi ng mom-in-law ko is more of like an Annabelle Rama type na matalak, mabunganga, walang preno talaga. So, it was difficult for her to accept. Most especially kung hindi nga niya na-experience or maybe she couldn't remember na na-experience niya or maybe hindi nagtagal ng ganun sa kanya. So, it felt na parang invalid yung nararamdaman ko kasi hindi niya nga na-experience. Now, for the other people, nung inopen up ko naman siya sa mga friends na I'm not okay, baka minsan pwede tayong lumabas so that may iba naman akong environment. I felt na there was understanding. I felt that I was understood. Pero meron pa rin akong reservations. Pag yung taong kausap ko is not a mom, naiya akong magsabi, mag-open up about I didn't feel connected with my son. Ayoko sabihin yon kasi in a way, nag-worry ako na baka I might be judged. Pero hindi ko naman nalaman kung totoong i-judge na ako kasi hindi ko na talaga bringing up. Pero dun sa mga nanay, yung mga nanay na, dun ako naging honest sa kanila. And surprisingly, out of dun sa mga nanay na nakausap ko, dun ko nalaman na we went through the same thing. We went through the same issues. Yung isang nanay na kaibigan ko, kakapanganak lang din niya, ilang months lang siya ahead of me. Inopen up niya rin sa akin na muntik na sila maghiwalay ng asawa niya. Kasi ganun din. Hindi maintindihan ng asawa niya kung anong nararamdaman niya. So, yun. I also had another friend na sabi niya, at that time, 3 years old yung anak niya, sometimes she feels na parang she's not okay. So, dun ko na-feel na nagkakaiba kami ng duration ng pagdi-deal with doon. Yung isa naging okay kaagad, yung isa 3 years na yung anak niya, ganun pa din, meron pa rin siyang sadness. And then there's also me na at that time, few months na, nakaka-feel pa rin ng sadness. So, mas nakaramdam ako ng understanding sa mga nanay din. Pero, of course, not all moms. Pero, mas common dun sa mga medyo kaedadan ko. So, dun ko mas na-feel yung understanding. Community, yes. Tsaka, nagkaroon na din ng linaw. Nagkaroon na ng clarity. Nagkaroon na ng confirmation na yung pinagdadaanan ko, it's not just me. Kasi wala kasing unang nagsasabi sa amin eh. Yung mga taong nakausap ko niyan, bumisita sila nung nanganak ako, but they never opened up about it. And they thought I was also okay because I never opened it up about. Later on na lang, nung hindi ko na kaya. Tsaka na nagkaroon ako in a way, nagkaroon ako ng idea na baka ito nga yun. So, nagtanong ako, parang, noon ba na nanganak ka, naka-experience ka na parang hindi ka happy? Tapos doon nagkaroon ng communication.
kinakailangan lang pala may mag-bring up na mauna. Ayaw lang talaga mauna magsabi na, hindi ako nakaka-feel ng connection, hindi ko feel na maging nanay pa ngayon. Kailangan lang pala may maunang magsabi before they bring up. Yan. Kailangan mo mag-initiate. Siyempre, nahihiya ko sila. Oo. Kasi taboo topic siya eh. Yes. Actually, that's the reason why I decided to do contents. Yung pag-TikTok ko, it rooted because of that. Ang pure motivation ko talaga is to promote and to put postpartum as my advocacy. I started doing contents 4 or 5 months after kong manganak. So, yun talaga yung focus. And apart from that, I started doing a journal. Diba sabi ko kanina, one of my ways to cope up is I write. Now, na-realize ko na baka yung ibang nanay, hindi naman alam ko ano yung susulat nila. So, gumawa ko ng mga questions based dun sa mga sinulat ko freehand, na parang, ano yung nararamdaman ko sa asawa ko. So, yun yung mga sinusulat kong questions. Then, I made a journal about it, a postpartum journal, na pinublish ko, pero hindi ko masyadong ma-push sa tao kasi nabisi na ako later on. Pero I did something like that because it's really something na I want to advocate. I really want to push people to accept the fact that it happens. Ayun. Sa mga nanay na currently they feel that they are not okay, first, I want to let them know na it's normal. Okay lang na ma-feel mo na hindi ka connected sa anak mo right away. Okay lang na ikaw mismo hindi mo ma-accept ng buo yung responsibilidad ng pagiging nanay right away. It's not an instant journey na pagdating mo dyan, tanggap mo lahat. No. It's technically the same kapag bago ka sa work, nag-a-adjust ka, naninibago ka, kahit gustong-gusto mo, meron pa ring resistance sa'yo sa umpisa. And that's okay. There will be times that you will feel na parang hindi mo maintindihan yung sarili mo. And it's also okay. You don't need all the answers right away. Okay lang yun. And I know nakakahiya pa sa ngayon na aminin yon. Pero you have to tell someone. Kasi kung kikimkimin mo lahat, you might not survive at all. You have to open it up. Kailangan mo siyang i-communicate sa iba. If you feel na nasa lugar ka, nasa household ka na hindi ka maiintindihan, find a community where you can talk about it, kahit anonymously. Maybe there are groups, maybe there are other moms who are willing to listen. Maybe you have friends na pwede mong mapagsabihan. And you don't need to get the answers from them. You just have to express yourself. Kasi the thing is, we figure it out along the way. Yung pagiging nanay, lahat naman yon, wala namang perfect na nanay sa umpisa. You will learn about everything as you go along in life. And okay lang na magkamali, no? Don't be frustrated kung nagkakaroon ka ng mistakes. Don't be frustrated kung hindi mo siya ma-pick up right away. And I hope na kahit nakakahiyang aminin sa iba yung situation na parang hindi ka okay mentally and emotionally, I hope that other moms will find a way to actually find help. Kung sa ibang tao man, kung sa professional man, or maybe as simple as finding help sa taong nakapaligid sa kanila. I really hope that they find whatever they need para they can survive. Yun.